Ay, hello universe! Hello world! Hello Philippines! Kumusta na naman ang Luzon, Visayas, and Mindanao? This is your host Marlene Craig of Kumusta Ka? Bagong Pilipinas, ang bagong talk show ng bayan. Ang ganda ng topic natin, so stay tuned. Ano ang gagawin mo kung may iba ang jowa mo? Alright. Kailangan ko bang i-English Natawa yan? sila. Ito ay special sa mga OFW at mga seafarers natin. Parang apektado ang lahat. Kaya kung sino man yung apektado dyan. So, hindi lahat ng sakripisyo ay nasusuklian ng katapatan. At hindi lahat ng mahal kita ay totoo. Lalo na kapag malayo ka. Ano ba yung sinabi ko, Sir Mike? If you cannot be with the one you love, love the one you are with. Yun ang pilosopya nila eh. So anong gagawin mo nga habang nagpapakahirap ka at nasa abroad o nasa laot ka, mga mariners natin dyan o seaman natin yan, at may natakita kang may ka-video call pala siyang iba. Alright, this is your host Marlene Craig, and with me of course are my beautiful co-hosts Miss Ana Dosher and Alma Antonio. Ayan! Magandang araw muli sa ating lahat at nandito tayo muli sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Alam nyo ba mga ka-seafarer at ka-OFW dyan, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pumapag-ibig at umiibig at nasawi. Ayan. Aray ko. Kaya stay tuned tayo sa ating topic. Ayan, Alma? Hello. Magandang araw. Kahit hindi ko type ang ating pag-uusapan. Type ko yan. Bakit kaya? Hello mga ka-OFW, ka-Pinoy. Magandang araw po sa inyo. Welcome to our talk show. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Miss Marlene? Ayan, of course. Kami po ay nangidnap na mag-guest pa rin. Ang aking kaibigan na si Dr. Conrado S. Pereras, FICD, Fellow Institute of Corporate Director. Siya, PhD, and Doctorate in Business Management. Siya ay economist by training, marketer by profession, entrepreneur by choice, advocate for life and environment and wellness governance at Eastman Kodak Corporation. Chairman din siya and CEO of various non-profit organizations, as well as CEO and chairman for various profit companies. Certified wellness practitioner and professional teaching sa fellow of the Institute of Corporate Directors. And he's a bank economist at PCI Bank and a top executive. Say hello, Sir Conrad. Hi, good morning. Good morning, everyone. I'm very happy to see you once again. And even though I may not be appropriate for this topic, I have no experience. Overqualified ka, sir. Feeling ko nga, parang ang babait ng guest natin. Oo, sabi niya, baka hindi ako qualified. Hindi, ikaw mag-a-advise. Anyway, welcome, Thank you, Sir thank you. Conrad, in our talk show, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. And of course, yung ating seafarer na Suki, of course, 10 years siyang seafarer sa MST Tom. Tom, no? Yes, Tom Tom Ship Management. And he became the chef mate here. And ang profession niya is international chef. Pero naging messman din siya. Siya po ay tumakbo bilang gobernador ng probinsya ng Misamis Occidental. Bilang magandang palad at hindi siya nanalo. Otherwise, kasama ka doon sa mga ku-question ni BBM. Anyway, say hello, Mark. Hello, good morning everyone. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig. Thank you sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas Talk Show. Yeah, thank you. Ayan. Thank you, Mark. Okay, so ang topic natin, anong gagawin mo kung may iba ang jowa mo? Alam mo ba yung word na jowa, Sir Conrad? Yun lang I'm a baby boomer. Parang hindi ko masyadong naintindihan. Pero naririnig ko sa office. Jowa bells. Girlfriend ba yan or boyfriend? Yes. O asawa? Or asawa. Oo, di ba? O kapartner?
Yung mga tawag nung araw, Romantic ano ba? partner. Jowa. Ano pa bang Jowa. mga words ang aside from jowa? Sabit, yung dinereso ko, tawag dyan, kabit. Kabit? Ah, Oo, kabit, Mistress? kabit. Mistress, Kaya sa oo. Bisaya, kabit. kabit. kabit na. Talaga? Hindi Sama siya pala mistress. talaga. No, hindi yung jowa. Yung if you're having an affair. Pag-affair, outside of kabit your yan. Of course. marriage. Pero ang jowa means yung Girlfriend. Partner. partner mo. Partner. Romantic partner mo. Pero ako, hindi ko rin naintindihan yung kabit. Ang alam ko lang kabit, yung sa kuryente. Yun nga. Kung kuryente ka. Okay, kung nangyari ba yan sa inyo, Alma, Ana, and ikaw din, Mark? Yes, yes. Alam ko, baka hindi pa nangyari sa iyo yan. Ikaw siguro yung Napakaswerte gumagawa niyan. naman na hindi pa nangyayari sa buhay ng isang tao ang hindi pa naloko, no? No, Sa okay. pag-ibig. So, ikaw ba'y magwawala? Ikaw ba magpakamartir? Pinag-isipan ko yan. Or, letter C, ikaw ba'y magpapasalamat at sa wakas, matagal ng basura, yung basura ng buhay mo ay mawawala na. Sabi nila, makinig tayo ngayon, of course. Sige, magtawanan tayo, matawa, maluha, at matuto sa ating usapan ngayong araw na to na walang preno, pero may laman. Hindi dapat lahat nagsasakripisyo, hindi lahat ng sakripisyo ay nasusuklian ng katapatan. Hindi lahat ng mahal kita, I love you, ay totoo. You know, lalo na kapag malayo na si Sweetie Pie. So anong gagawin mo nga habang nagpapakahirap ka sa abroad, lalo na sa laot? Yeah. Gusto kong tanungin to kasi ito yung seafarer na may iba na pala yung jowa mo. Nangyari na ba yan sa'yo? Yes. Siguro, ang gamot ko dyan, Yakapsul. maghanap ka na din ng diba? And then, sa case ko ngayon, nagpapasalamat ako na nawala siya, Nahiwalay ka? nahiwalay ako. Kasi, masaya ako ngayon eh. And then, May magandang umakyat ako, tumaas ako. Ah. So, Kaya, anong ginawa mo nung nalaman mo? ano Inumbag lang, mo ba siya? Sa totoo lang, sabi ko, Sigurado ba siya ang hindi Yeah. ikaw? Okay. ibigay mo lang yung Continue. Just to be Bigay mo sure. lang yung- Continue. pinaghirapan ko. Ah. Kasi honestly, hindi ko siya gaano din kamahal. Kamahal. Oh, Sabi eto ko, nga, ang question. Kayo, lahat kayo, nag-I love you kayo, pero hindi nyo namamahal. May Yes, ganon. totoo yun. Oo, Yeah. totoo. Merong ganon, di ba? Nag-I love you ka, pero hindi mo namamahal. yeah. Parang ano lang yan, out of habit na lang. Ako Yes. may take ako dyan eh. Anong take mo, Conrad? Kasi yung pangangaliwa, may ano lang yan eh, symptom lang yan eh. Symptom Symptom. of something much more serious and deep. Symptoms. Parang sakit pala yan. Ano? Yes. So, No? kaya unang-una, bago ka umalis at mag-work sa overseas, if you want to marry, don't marry someone you can live with. You marry can. someone you cannot live without. Galing yeah, nga. pwede, may pwede. bago tayo, Sir Mark. Okay, ulitin natin. Ulit. Don't marry someone you can live with. Okay. You marry someone you cannot live Without. Kasi mas malalim yun. Mas malalim yun. Ngayon, kung ganyan yung situation mo, kahit na malayo ka, palagi mo siyang naalala. Di ba? I see you in all familiar places. Di ba kanta yun? Lagi mo siya nakikita, no? Kahit malayo. Hindi mo nakakalitaan kung bakit ka nagtatrabaho sa malayo. Because this is a major problem that our country is faced with. We have more than 10 million Filipinos overseas. Either they're working part-time, full-time, or they have already immigrated to other countries. And distance is a real problem. And because of that, while our people are bringing in billions of dollars, there is a social cost. And it is the social cost that I think our government should be considerate when they promote Filipinos working overseas. Yun na nga, yung because of distance, kasi ang tao, sabi ka lang, sapagkat tayo tao labang, meron tayong ibang pangangailangan.
Di ba, Kaya, Miss pag marupok Ana? ka, huwag ka na mag-abroad. Yes. No, I know a lot of people having these problems, no? And then they rationalize why they do it, no? And it's not just the people left behind. It's also the people who get out of the country. Because lahat tayo tao eh. We're faced with loneliness when you're alone. Temptations pa. We're faced- Temptation. Kaya ako, I don't succumb to temptation eh. First time it comes, I give it kagad. Ganon. So yan ang that's the bigger problem in the context of our national problem. There is a social cost that we have to address. And I like the idea that at some point in time, we will reverse the policy of promoting Filipinos working abroad. Yes. And I know the solution, and it's not a secret. Ano? The secret is to create more jobs, Yes. more opportunities in the country. Hindi mo naman kailangang lumabas kung mayroong opportunities dito, Dito sa atin. Pilipinas, Oo. oo. Sana darating yung panahon na yon na tayo na yung mga domestic helpers sila na yung pupunta sa atin para mag-seek ng trabaho. Mangyayari yan. Yes, Diba? mangyayari yan. Yeah. Oh, look at Brunei, di ba? Ang dami nilang pera, but hopefully, sabi nilang yaman-yaman ng Pilipinas. Kaya maraming Brunei beauties doon. Maraming Brunei beauties. But alam mo, I don't wanna judge. Sabi ko nga lalo yung mga lalaki, di ba? Kasi it's so unfair. May asawa ka for 10 years, pupunta kang maging seaman o magtrabaho ka abroad, sanay ka may kahiga gabi-gabi, may kayakap, at may nagsisilbi sa'yo at may humahaplos sa'yo pag may lagnat ka. Tapos pagdating mo doon, wala na. At tapos merong mabait na maghahaplos sa'yo na, oh, sige, puntahan kita. May lagnat ka ngayon, dalhan kita ng gamot. O siyempre, hindi na lang gamot yun. Meron pa yung, di ba, yung mainit na, yung tuwalya, ilalagay mo sa eyes o gano'n. So, yung mga caring Extra ng care. ibang tao, ay nakaka-tempt yun. Of course, in a way, kung ginagawa sa'yo yun, yung naiwanan mo, baka meron din gumagawa sa kanya. Yun Parehas din. lang, di ba? Di ba? Kasi minsan, pag hindi ka na tumatawag, tapos may narinig siya na meron ka na rin, may humahaplos na sa'yo din, di si Mrs. gumagawa na rin, o si Mr. na naiwan dito, gumagawa din. Kasi yung temptation, it's human. But that's the bad news. The good news is because of the advances in technology. Mayroong FaceTime, mayroong WhatsApp, mayroong video Viber, call. Nakakapag-usap regularly. Nagkakaroon ng parang... Hindi katulad dati. Hindi ko tulad Walang, nung- hindi mo alam kung nakarating yung sulat. O, tapos hindi mo pa matawagan ng mahal-mahal ng telepono, 500 yung bawat card, di ba? Yes. Ilang minuto mo lang makakausap. So, in a way, alleviated yung problem na yun na yung na-experience pagka-miss sa mga too much. Dati, 70s, 80s. 200%, ngayon 100% na lang ang pagka-miss mo dun sa hindi mo kasamang mahal mo sa buhay. Pero ang real culprit dyan yung mga bata. Because Yan. for no fault of their own, Yes. nagiging victim sila. Correct. And what is worse, when that happens, the money that is being sent home doesn't go to the children. It goes to the, I cannot even say it, sa K-bit? And so the victims really are the children. Hindi makapag-aral. Dahil hindi makapag-aral, they resort to drugs. And when they're into drugs, they get into criminal activities and they cannot produce the money to buy the drugs. So, tali-tali yung problema, no? And that's why I think there is a national consciousness on the fact that at some point in time, we cannot rely on exporting our people. It's better to import People other to us. people coming into the country, like especially the scientists, the experts on how we can develop. Agriculture to help us. Maganda yan. So I can recognize na it's a social problem. There are social costs involved. And yet, we cannot afford not to face the reality that we are in shortage of money to finance our development. Kasi yung currency of wellness is communication. And the fact that the technology has helped us, alleviated it for a while. But that's only temporary.
Pero alam mo, yung sinabi mo na nakakatulog, na-alleviate nila yung konting pagkamis mo. Pero yun din mismo, ang instrumento para may kachat ng iba. You know? Oh, yung sabi ni Presidente, di ba, nag-provide sa mga computers. Sana magbigay rin ng maraming mobile phones para yung communication na yun. Napaka-importante ang communication. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba? So, ayoko nang tanungin kung bakit sila nag-cheat. Alam na natin yun. It's a need. It's a need, and also yung it's a character. It's the person's character. It's a choice. You know, yung pag-cheat. Ako pag mahal ko It's a isang choice, tao, yes. hindi ko kaya makipag-date sa iba o makipaglokohan sa iba. Yung emotion ko sirado. Yeah, ganun ba kayong mga lalaki? Kasi magkaibang No, babae sa lalaki. Ako, I always ask my wife when she says you're a lousy husband, palagi ko sinasabi, can I have a second opinion? That's the beginning of an affair, no? When you start looking for something different. Sa lalaki naman, isa Roman, parang part din ng lalaki ang magkaroon Ng kabit? hindi, parang play. Kasi ganun ang Roman ng extracurricular. lalaki. Yeah. Sa Japan, ganun ang pag nag-cheat ang lalaki, kasi sasabihin nila, kami, superior, lalaki kami, kailangan namin yon. Tapos accepted ng Japanese women. Minsan. Yung needs nila. Minsan. Parang hindi ko kayang i-accept yung ganun. Pero kung minsan, yun na-justify. Sa Catholic kasi, Muslim nga, di ba? Si Robin Padilla's wife, sabi niya, okay, Muslim ka, okay lang. Respetuhin ko pagka-Muslim, pero ako lang asawa mo. Oo. Di ba? So, depende rin sa choice nga Choice, yes. Paano yes. sa Muslim? Ganun rin ba sa babae? Hindi. na ano. Mag-aasawa rin siya. Hindi. Hindi, Oh, pwede. bawal Lalaki lang. Bawal yun. Lalaki lang talaga. Pero ano ba talagang gagawin mo? Marami rin tayong mga kabataan, lalo yung mga anak ng ating mga OFW. Di ba, Sir Conrad, tinanong kita, mayroon bang nag-cheat sa'yo? Ikaw yung nag-cheat nung kabataan mo? Ibang klase yung cheat eh. They just fall out of love. Ayun. Nawala lang. When you fall out of love, siyempre maghahanap ka, di ba? Because that's a need that has to be satisfied. Ang sikreto doon, how to move on. Paano, Sir Conrad, yun na nga yung sinasabi, lalaki ako. Hindi yung out of love o whatever. Kasi nga, lalaki ako. I hear it from many women. If you can do it, I can do it even better. Yeah, yan yung aking Oh, philosophy. If you can do it, I can do it better. Sa akin ng lalaki, mas lalaki yung mayroong pinaninindigan na Akala ko sabi mo, gusto mong lalaki yung merong extra. hindi, pag siya lang yung mahal niya, hintayin na lang mawala siguro yung nararamdaman niya doon sa partner niya. Yan Kesa yung masakit, sabay. yung mapo-fall out love ka. Yeah. Kaya I have so much respect sa mga lalaking honest eh. Gaya yung isang masahista rin namin sa bahay na galing abroad na siya. Tapos yung husband niya nag-abroad din. Tapos yung husband niya umuwi, sinabi na maghiwalay na tayo. Mahal ko yung dati kong classmate na meet ko siya doon. Sabi ko nga sa kanya, don't get mad at him. I'd rather have a man that's honest. Na straightforward sinabi niya bago sila mag-live-in. Di ba? Yung honesty, di ba? Ang galing. But why can't they not be honest? This is the situation when I tell my wife very good things. Sabi niya, alam mo naman na binubola mo lang ako, pero tuloy mo yan, masarap pakinggan. Pero that's so nice kasi you've been married for so many years. 45 years. Pero gusto kong malaman yung inyong younger years. Ikaw ba yung naloko na ba o ikaw yung nakipag-fall out? No, pareho. Kasi Nasaktan ka rin? both ways eh, because when you're young, you're in the process of finding your true love. That person that you cannot live without. Oh, Di ba? Siyempre, pinipili ka, namimili din yung, ikaw namimili din, no? So, until you find the right combination. For example, pag bata ka, anong hinahanap mo? Yung maganda. Pag medyo rated ka na, hinahanap mo yung may pera. oy talaga? Oo. Di ba? yes. Kasi, sabi na, Pati sa practical lalaki, na ako, hinahanap di ba? din yung babaeng may pera? Ako, bata, hinanap ko.
Lapit ka dito, lapit ka dito. Pag edad ako, gusto ko bata, ko para Para mahawa bumata din ka rin. ako. Oo. Oh, eto, question. Sandali muna. Diba, pakisabi natin kay sige. Conrad. Nina-interview ko nga to kasi girlfriend niya, 19 years old ba? Yes. And he's 40 plus, di ba? And sabi ko, bakit gusto mo ang bata? Gusto daw yung inosente. Yeah, innocent. My friend told me, advised his classmate, pare pag kuha ka ng girlfriend, yung pupunta ng bata, especially yung galing sa probinsya, yung wala pang kamuang-muang sa mundo Innocent, dito. yung innocent, yeah. Yes, innocent. Saka hindi raw very demanding. Ang mga probinsyana, hindi pa. Hindi pa kasi yung needs Oh, nila. pero itago mo siya sa probinsya. Mark, pag dito siya mag-aaral, Expose siya. matututo yun. Ang daming YouTube. Probinsyana ang ba daming- yon, Sir Mark? Yeah. Probinsyana. Ano, But alam ko na, gusto ko, tayuan ko lang siyang ng ano doon. Siya. Ng bahay, tapos may kaunting negosyo, lahat ng pangangailangan niya, ibigay ko na lang Sa probinsya? hindi siya mahawa sa, Sa probinsya? Yeah. So, andun Hindi siya sa mahawa probinsya sa ngayon? makabagong ano. Nasa probinsya ngayon? Yes. Oo, totoo yan. Gaya ng mga Filipino, pinag-aaral natin mga anak natin sa Amerika, nagiging American culture sila. Whether you like it or not. Ma-adapt nila eh. You know? Na free love. Free sex, free love, mga ganun. So, ganyan. Yan, itago mo sa probinsya. Huwag mo papuntahin ng Yun nga Maynila. ang plano ko. At huwag siyang manonood ng YouTube. At Netflix. Nandyan ka Hindi- lang. hindi oh. siya mapapanood, Nandyan no? naman yan lahat eh. Hindi, kamusta ka lang, pwede niyang panoorin. Anyway, so, yung ginawa mo, when you fell out of love, did you tell the girl? Hoy, break na tayo. No, you Di ka don't, na lang you don't nagpapakita. break up with your girlfriends. You keep the relationship. Hanggang siya na Walang mag-give up. close book sila. Closure. Hindi, siya na lang magko-closure. Oh, O siya na lang magsasabing, okay, I give you up. Because she can find another love. But kung ikaw yung true love niya, I know many friends who are like that. In their advanced age, namatay na yung wife nila. They look for their first love. And, True. And then they stay together for the next 5 or 10 years together. It's companionship. So, sino ang may first love ka ba? Of course, true love never dies. So, that's your wife. No, it's not my wife. My wife is the last. Oh, narinig niyo yan. Ang okay yan. May first great love siya. That's my last love. Ang galing ng sumagot mo, no? Talagang galing talaga. My wife might Is my view last this- love. My wife might view this program. I'll be O yun na nga, you'll be in trouble. So, pero ang ganda ng sagot mo. Sabi ko, may first love ka. Hindi, may last love ako. And that's my I wife. gave a speech in Toastmasters about my summer loves. Oh. And accidentally, my wife saw my draft. And I didn't realize she saw it, so she was not talking to me until finally I got her to admit that she saw the draft. Sabi ko, ano naman yun eh, summer love yun eh, parang first love, puppy loves. Oo. Ang importante, maintindihan mo na you are my last love. And last loves, last forever. Di ba? Yeah. Yun ang, Maganda yun, maganda, yes. Oo. Pero, His last love na. wala ko namang, ayun, alam ko Wala nang makikinig. i-enter sa buhay niya, kundi yung babae. No holds bar. Pero hindi ka naman, no, I'm allowed to look. are you Just allowed to to look? touch. Just to look. Kasi, Patingin-tingin lang. oo, tingin-tingin lang. Kasi you cannot help admiring beauty, di ba? Yeah. Yeah. And O itong si Alma, tanungin ko rin. Anong ginawa mo nung nasaktan ka? First time, somebody hurt you, not may somebody else siya. Well, bago ako siguro umalis, pinag-isipan ko, abroad, no? Nang marami. Kung maghihiwalay kami nitong boyfriend ko, maraming beses ko dapat bibigyan mo talaga ng yung anong sarili mo allowance na baka maghiwalay kayo dahil magkalayo kayo. So, dapat ihanda nyo ang sarili nyo lagi. So, para wag kang mag-expect, baka ganyan-ganyan. So, gano'n, hinanda ko yung sarili ko. So nung nakita ko, nung bumalik ako, hindi ko na paghandaan, parang hindi ko alam yung emotion ko. Kung magwawala ba Pero ako. parang you expected it might happen. Yan. Umiyak Yun na ka nga. ba? Oo. Hindi, na-freeze ako. Yan, parang na-freeze ako. Masakit ko, Eddie.
Oh, masakit, Masakit, Kuya Ed. oo. Sakit. Hindi mo alam yung gagawin mo kung sasaktan mo, bubugbugin mo, or papasabugan mo ng granada, o Binugbog mo whatever. ba? Nabugbog ko ng konti. Konti. oo. Oh, at least. you know. Binugbog mo ng pagmamahal. Hindi, binugbog ko talaga. Pero yung babae, hindi mo binugbog. Hindi, kasi hindi ko alam kung ano sinabi niya. Baka sabihin, wala siyang girlfriend, di ba? Nung Hindi kasalanan ng babae Nung yun. nangyari sa akin yan, gusto ko ibugbugin yung babae. Kasi kung walang babae, pumapatol sa lalaki na may asawa at nakakasira, Kasi may walang mga lalaki kabit. sinasabing nga wala silang asawa, wala silang jowa. So, hindi alam ng babae yon. Mostly, ganyan yung mga friends ko, ganyan din. Sinasabi, uy, wala akong girlfriend. Oh, Yeah, ayan, tama liliga. Di ba? Ganun ang ano nila. So, anong malalaman yon kung ano yung sinabi ng boyfriend huwag mo? kasing tanungin kung may girlfriend ka kasi lahat ng lalaki sasabihin, wala. Ang rule dyan, if you don't like to hear the answer, don't ask the question. Correct. Kaya bubugbugin ko na lang yung lalaki. Kasi pag nagtanong ka na, parang may interest ka eh. Oo. Bakit si Eh di Lisa? siyempre, magsisinungaling yung Si lalaki. Lisa na tanungin mo kasi tahimik. O Ana, tahimik ka dyan. Marami Nung din nasaktan yan. ka, Siyempre. ilang beses ka na bang nasaktan? Nasa shock eh. Hindi. Kasi ang pagkakaroon ng relationship, merong seryoso, merong Merong hindi. fling. Pwede ka magseryoso, pwede ka mag-fling. Yung seryoso, pag-usapan Kasi natin. marunong ako ng sarili ko. Dalhin ko sa pag-ibig, dalhin ko sa negosyo, sa fling, ayan. Kasi ang pagmamahal ko kasi, sinasagrado ko yan. Ibig sabihin, nagpapakasal ako. Pag Seryoso nagpakasal siya, ako, hindi na ako nakiki-apid or, nag-cheat. Pag nag-fling ako, ayan yung marami kong cheat, dating sa yung mga nanliligaw sa akin. Okay yan. Okay yan. Oo. Pero once na nakumit ako or nakasal ako dun sa guy, Tapos na. tapos na. Pero usually talaga ang lalaki ang nag-cheat. Siyempre, Mostly. di ba? Kasi hindi pa naman ako nakasal sa Pilipino. Foreigner, 2. So, yun. Ang foreigner naman kasi like my husband ngayon, hindi siya gumagamit ng Facebook. Hindi siya gumagamit ng Facebook. Bakit? Kasi ayaw niyang makikitaan siyang may mga nag-a-add sa kanyang mga babae. Kasi may tsura siya, di ba? So, at least military pa siya. Marami talagang a-attack sa kanya. Ngayon, until now, hindi siya nagpi-Facebook. Yan, low temptation. Ibig sabihin, Iwasan niya. loyal siya. So, yun yung nakita ko. Kaya, never na rin akong nag-cheat or, nagumigimik na. Kasi nakita ko na loyal siya. Karamihan ng Pero pogi pag ang loyal, no? lalaki, yung husband ko ngayon, hindi na siya gumagamit ng Facebook. Ayaw niya na makikitaan ko siya. Siyempre, ang feeling niya yung jealous, doon kami mag-i-start mag-away. Ayan, mga kaibigan, dapat walang Facebook. Hindi, Si siguro husband. yun lang yung respectful niya sa akin. Paano na sila mag-uusap? Ang libre, Facebook at Viber eh. Di ba? WhatsApp is libre. Ano pa, Telegram is libre. Pwede na rin kayong mag-video call doon sa Telegram. Kasi Kaya, 7 years kaming long distance relationship. 7 years. So yun, 24 hours naman yung, dati pa Skype, no? Skype. 24 hours open ang Skype ko. It's easy to escape, di ba? pero hindi ka na-tempt with those 7 years? Maraming, Nakipag-date ka ba? yeah, of course, meron din. Siyempre, Pero iba siguro, yung mahal mo, no? Alam mo. iba siyempre. Andun yung respect mo pa rin. Yan. Yung Date lang. respeto. Labas lang. Oo, maraming labas-labas, dinner, lunch, ganyan. Pero nakaka-tempt yun eh. Ang relasyon kasi hindi talaga biro yan. Kasi maraming masisira. What do you call this? Ang relationship ang pinakamahirap na parte sa buhay ng tao. Totoo yan. Ang Grabe. ano yan eh, once you say yes to someone, there are no other possibilities. Correct. That is Yes is what I mean yes. by finding someone you cannot Live without. Pero ang tanong ko, pwede ba gano'n lang? Friends with benefits. Eto, Miss Sumundot ka pa. Marlene, Ano? natanong na ba kayo ng partner nyo na, minahal mo ba ako?
Minahal mo ba ako? Kasi may Yung mga minsan- kinabreak mo na, yung break Hindi. up mo na, yung Hindi. magtatanong yun eh. Hindi. Kayo pa rin. Minahal mo ba o mahal mo ba ako? Mahal mo ba Oo, ako? hindi. Kayo pa rin eh. Minahal mo ba ako? Kasi may nagtanong na sa akin yan. Pero I think that's the wrong question. You Oo, get minahal mo ba ako? May tanong na ganun. O, mahal mo ba married. Ano ako? ba ako? Mahal mo ba ako? Sagot, Alba. Alma, sagot. Of course, yes. Bakit ako nandito sa relasyon na to kung hindi? Oh, di ba? Yeah. Ikaw, Yes. Ikaw. Sir Mark, tinanong ka na ba ng ganun? Mahal mo ba ako? In my case, wala. Hindi pa. Wala ka Yeah. pa. Wala silang pakialam, Mark. Kung mahal mo sila o hindi. Walang kaduda-duda naman. Yung kung- bagong girlfriend, nagtanong na ba? Hindi pa rin. Hindi pa. Ah, Wala pang masyadong tanong. ikaw, nagtanong ba? Hindi rin. kahit- Bago pa, ano pa lang. wala kang- Pakiramdamay. Nililigawan mo ano pa sila pala. Bago Ay, pa lang, hindi. di ba Ano kayo, na? sir? Yeah. Honeymoon pa, honeymoon. Oo. Ako ang tinatanong sa akin, after having been married for 45 years, 45 years. nagsisisi ka ba? Ayun. Yan yung mga Minsan question. kasi, di ba, natural na nagtatanong O, tinanong ka tayo. ba ni Madam? Ang sagot. Ano sagot? Ano doon? sagot mo, Nagsisisi ba kayo? Nagsisisi Ang sagot ka. ko, nagsisisi ako. Kung alam ko lang, matagal na kitang pinakasalan. Ang sagot Dapat daw 50 naman nun. O, makinig kayo dyan, Kuya Mark. Siyempre, alam ng asawa mo na binubola mo siya, pero ano siya eh, na-abuse siya, di ba? Kasi there's nothing negative. But that was true. Had I known that she would be my lifetime partner, bakit ko pa inaksay yung years? Panahon mo, no? Nakipaglukuhan sa iba. Oh, kasi ngayon I have a situation. My son who lives in New York, 37 years old. He left here 7 years ago. Girlfriend after girlfriend. Ang sabi ko sa kanya, Iho, if you're sure of your girlfriend now, don't waste time. Pakasalan mo. Pakasalan mo. Eh, sabi niya, well, in New York, it's not like that eh. Live-in muna kayo. Getting to know. Getting to know each Until you other. can feel na I cannot live without. Yes, yes. Yan naman Pero yung alam mo, live-in eh. marriage is a risk also. There's no such thing as a risk-free relationship. You have to work on it kasi. So, kung alam mo na siya na, alam mo naman eh, nararamdaman mo Ano yan. siya na. Yeah. Diba? At least So, for the moment. wala nang ibang jowa dapat. Oo. Wala na. Dapat din ng partner nyo, binubola nyo pa rin yung Yes, partner nyo. Ako, asawa ko, lagi kong sinasabi, honey, you're the best. Laging ganun ako. Kahit anong please more utos, ginawa niya, di ba? Pupurihin mo lagi. Yes. Kahit matagal na kayo. Yes. Pero, ano ba yung ating topic? Hindi ba yung, ano bang gagawin mo kung nakita mong merong iba yung jowa mo? Napunta na tayo sa paano magmahal eh. Siyempre, iba-iba. Anong ginawa mo? Ang tanong, ang sagot ko, di ba? Umalis ka? Bubugbugin ko. Hindi, pagkatapos na bugbog ng kaunti, anong Anong ginawa gagawin? mo? Hiniwalay mo? Of course, hindi na ako nagpakita. Hindi na ako nag-isip. Tinawagan ka Ay, ba? si Mark. Ha? Tinawagan ka ba, ha? Tinawagan ako. Tapos sabi mo, I don't wanna talk to you. Yes, yan. Sinabi ko yan. There's no us. Sino ba yung Pero nagsabi kasi na? hinanda ko na talaga yung sarili ko eh. Hinanda ko na talaga na once na nagkahiwalay kami, baka mambaba ito, ganyan. Kasi pinag-isipan ko ng gusto talaga na maraming beses. Talaga. And ginawa So, niya. nangyanda ko yung sarili ko. So, kaya ko Nangyari talaga. na. So, nangyari talaga. Pero anong sinabi mo nung sabi, kung nangyari Kasi to, mas importante hindi sa ko siya akin yung ano. papatawarin. Sinabi mo ba yun? Hindi, pinatawad ko siya. Hindi lang talaga kami, hindi lang kami tinadhana. Ilang beses Na ano? pinatawad mo? Nung on the time. One time lang yeah. na yung nahuli mo. After a year, yes. After a second year. chance. Okay, after a year. Nag-usap kami ulit. Tapos, Yan, pinatawad ko na siya, pero hindi na kami. may bago na. Nag-close kami. May Meron kami closure. closure May kami. closure. Kaya hanggang ngayon, friends kami. So, pinatawad mo pero hindi na kayo. Yes. oo. Ayaw mo na. Hindi dahil sa May pinatawad amat na ko eh. kami ulit. Hindi na. Hindi na even meron kaming anak. Hindi, If amat. it- May lamat na po. Ay, lamat. Pero alam mo, pag may lamat, pag naibalik mo, mas stronger yon. Oh. Okay, mas maganda yung gano'n yung Bakit? nag-uusap. So, bibili ako ng epoxy. Yes. Ayan yung Japanese philosophy. No, Na pag may mga... no, it's true. When your bone breaks, nagka-fracture, pag nagamot yan, naghilom, gumaling, mas stronger yon. Kasi parang nakikilala nyo na yung isa't isa. Yes. Totoo yun. Pero ayan yung philosophy rin. yan Ayan, eh. si Sir Mark naman. Mark, ano? Mark. Anong gagawin mo nga? Anong ginawa mo? Hiniwalay mo talaga?
Hindi, una, siya talaga ang naghanap. Tapos, mabilis naman ako maka-recover, maka-move on. Pero siya nagsabi ng totoo naman, di ba? Yeah. Siya yung nakipag-break sa'yo, di ba? Oo, Sabihin kasi niya na. nagbalikan daw sila sa boyfriend niya before, yung classmate niya. Pero may anak kayo. So, Yeah, anong feeling mo nung sinabi niya yun? Di ka nasaktan kaunti? Meron, Kahit kasi pride? ilang taon din kami nagsama, merong anak. Pero sabi ko, okay, yan gusto mo basta lang yung pinaghirapan ko gusto ko Ibalik. Kasi hindi mahirap ang trabaho sa So barko. yung mga ari-arian nyo, Yeah. na kung ano yung napunda ko, ibalik mo sa akin, sabi mo. Pero yung... Kahit kalahati lang. Yeah, which is good. Kasi ibang lalaki, out of pride, tarantado ka. The first words will be some nasty words. Nawala ako noon. Di ba? Aba, ang bait mo. Ibig sabihin, kasi yung hindi mo rin babae siya ang- mahal pala. Yung babae pala ang nagloko, hindi ikaw. Yeah, oo. Ang, Kakaiba. ang mahirap Brad, yung mahal mo siya, pero ikaw hindi ka na mahal. Yun ang masaklap. Yun, You have yun. to make a decision. Yes. But there are many cases na kahit hindi na kayo nagmamahalan, you still decide to stick together, especially if you have children. Yes. And yun ang sacrifice. Pero doon yung sinasabi mo, di ba? So, ako, I won't be silent about it. Confrontational ako So, yung nangyari sa akin with my second husband, after 1 year, I gave it a chance. Sabi niya, baka magbago yan. So, I became better wife. I cooked for him. I did better things for him. And it didn't help. So, nung after 1 year, nagyan ko ng time frame. After 1 year, ganun pa rin. Dinala ko na yung kagamitan niya doon sa babae. Sabi ko, bakit ako lang yung nagkukuhan? Mag-away din kayo dyan. So, I practically brought the clothes and everything to that place. So, dyan kayo, magsama kayo kung yun ang gusto mo. Pero ang galit ako dun sa babae. Kasi alam niya, may asawa. Yung kwan. Tapos sinira niya. Kaya dapat sabi ko, pag walang babae, sumisira sa kasal na lalaki, walang kabit. Ako never ko Yes, tama. biniblame ang babae. Dapat paghiwalayin Ako niya. din. Baliktad. Ang lalaki, ang asawa ko Hindi ang kasi ang biniblame lalaki will always be tempted. Sabi nila nga, pag andyan yung Pareho tayo dun. corn, Ako, lalaki. tutukain talaga ng chicken yan. Kasi pag ang babae, Kasi bigay mo pag- sarili Yeah, mo, oo. ang hirap 60-60. maghindi ang lalaki. Kasi pag mahal ka ng lalaki at rinirespeto ka, hindi niya ipapakita ang babae. Hindi rin ang babae magpapakita Magpapakita. sa iyo. Yan yung very, very, Discreet. yung dapat na lalaki. Rare gem, yung hindi matetempt na andyan na. Di ba? Para sang si Joseph. Malala mo si Joseph, yung asawa ni Potiphar. Si Joseph of old sa Bible. Di ba? Sabi niya, tinempt siya. Pero gumawa na siya ng rule na I will never cross that line. Babae, lumayo ka. Parang husband ko, walang social media siya. Kasi rinirespeto niya. Pinapakita niya yung love niya. See, may mga ganyan exceptional guys and I praise guys like that. Kasi talagang mahal ka niya. Yes. You know, ikaw na talaga yung I cannot live without. Ikaw yung I cannot live without niya. Yung partner mo kasing lalaki, ipaparamdam niya yun talaga kapag mahal niya ang isang babae, ang partner niya. Yeah, Kasi gusto pag niya. nakaramdam ka ng parang pagsiselos, pagdududa, hindi niya naibigay yung pagmamahal at para maramdaman Pero mo. this is the problem. There are men, they have so much love that they have to share it with someone else because it's gonna burst. Masyadong malaki ng puso Ganun niya. ba? Oo, Just kidding. Pero Okay. anyway, so anong gagawin mo? Ako confrontational. Pagpipiliin ko siya. I will give him a chance na I tell him, I know about it, so you better change. Don't destroy what we have got. Yeah. Sabi mo. And then, kasi if you do it again and I catch you again, I will leave you. Pero sabi siguro, yay! Free na ako. Kulang ang oras natin, ano? Ako, wala akong ganun. Yeah. So Wala anyway, agad eh. eto, meron tayong tagline. Gusto ko to isang quote. You don't heal by going back to what's broken or to what broke you. You heal by choosing yourself this time. Ngayon, sarili mo na. Tapos isa pa, okay, yung sabi nila na
you always move on. And cheating Yeah. is a choice. Choice yan ng lalaki. Yes. Hindi mo kasalanan. Kasi maraming babae na, ang pangit ko kasi tumaba na ako. Sana ganito ako, ganyan na. Hindi ko dapat ginawa yun or something. Not a result of distance. Yung mga sinasabi nila, kasi magkalayo kayo, hindi. Choice po yun nag-cheat sa inyo, mga kababayan na overseas. If someone can't stay loyal, maybe it's not the distance. It's their choice. I think the secret is if you want to stay And together, character. there is no other reason for staying together except love. Yeah. Di ba? Yeah. You Too have to, much love will kill you too. Oo. Kasi controlling di ba? Yes. Pero ang definition ng love, marami eh. Oh. Kaya how What deep kind is of your love? love? Oo. Kaya I'd like better yung say mong, I cannot live without. Yes. Wag na tayong pag-usapan yung love kasi how deep is your love. Iba-iba ang depth niyan eh. Yeah. Pero yung I cannot live without you. Importante yun. So, Mark, pag nalaman mong mag-cheat yung babae, hihiwalay mo kaagad o bugbugin mo? Pag-isipan din, pag-aralan din. Pero, para sa akin, Si Mark mo ang sa mabait na case jowa ko, to nagpapasalamat ako eh. Mapagbigay. Oo. And then, Understanding mabilis ako siya. makarecover. Oo. Kasi, meron kang pera, punta ka lang doon. Maraming babae. Tulog. Dala ka ng 2, 3, tulog ka dyan. Kinabukasan, madahan-dahan mawala yan eh. Kasi may mga lalaki talagang kahit alam nila maraming babae, bubugbugin pa rin nila yung Ako, hindi. nag-cheat nilang girlfriend o kaya hindi naman Ay, cheating. Hindi naman na There is kailangan no bubugin, di there is ba? no excuse for violence. Correct, di ba? Pero men do that. So guys, kung baka may nakipag-holding hands lang, former classmates lang, inakbayan lang yung wife nyo, may nagsumbong sa inyo, pinicturean sila, always ask first. Pero sabi nung aking kaibigan, follow what I say, don't follow what I do. So, ayan, ikaw, Kwan, pag nalaman mong may kumaliwa sa'yo, anong ginawa mo? Siyempre, nung medyo bata pa ako, ay, sequester agad. Bigay mo lahat ng mga binigay ko sa'yo. Ganon, Ay, sequester. babawiin yung binigay? Oo. Ay, no. Hindi pwede. Hindi pwede. Oh. Akin na yun. Yan. Hindi So, naman yun siya. ang sa'yo, hiwalay. Yes, hiwalay agad. Walang second chance. Pag mahal na mahal ko. Meron. Pero tama yun. Ikaw, Conrad, Well, if you have to cut, you cut lead, sabi kanila. yun na nga eh, di ba? Because if there is one, there will be a second time. At if there's no reason but love and not commitment that you cannot live when without, you wag na lang. longer love each other, there's no reason why you have to continue Yes. the suffering. No? Pero I would like to, yung sinabi mo na, next time hindi ko na tatanungin, mahal mo ba ako? Can you live without me? Anyway. Parang mas bagay kay Sir Conrad yung love talk. Yes, ang dami, di ba? Okay, Ana, anong masasabi mo? Ay, Alma. Basta ganun pag nagkaroon ng second, hindi kami tinadhana. Yeah, pero wala pag may na. mag-cheat uli sa'yo, cut. Cut na. Clean. Yeah, ganun lang. Mga Amerikano, ganun eh. I did you once, tapos. Ikaw? Wala na. And then, hindi ko naman Amerikano to. Ito, sabi na, kung yan ang gusto mo sa buhay, wala akong magawa. Parang ganun, di ba? Yes. Yeah, so... Yan, gusto mo yan eh. Sige, Wala akong basta second ano chance. Oo. Nagawa mo nang lalukohin. Mauulit pa yun. Ito si Alma pa. Yan. Pero ako, malupit pala ito. hindi ko reason na may anak ako na nakipaghiwalay ako. Doon talagang kinuhan ko na, you can live without me. So, ganun na lang tayo. I didn't make it a reason na, sige, wag tayo maghiwalay dahil mga anak ko, sayang naman, kawawa, walang tatay, ganun. No. Kasi, pwede naman marami ng mga bata na successful even walang tatay. Yeah, that's why Last. my advice to women is don't be too over-dependent with your partner. Emotionally. Everything. Because Everything. you decide to stick because of economic reasons, di ba? Ayan. Kaya kailangan... Huwag tayo masyado daw maging dependent Dependent. sa partner. Pero anyway, bago ka mag-close, sabihin ko sa ating mga OFW seafarers, you can seek a therapy or legal help. Tanungin niyo ang ating mga embassy. Meron tayong mga support groups na OFW sa mga countries nyo. Kaya magtanong lang kayo sa embassy nyo. And creating a healthy relationship boundaries before deployment. Mag-usap kayo ng mga boundaries yun ng asawa mo. Pag nakita kita, may ganito,
huwag ka nang muwi ng Pilipinas. Okay? Ayan, maraming salamat po muli. At gusto namin pasalamatan, of course, ang Bagong Pilipinas Studio sa ating technical director, si Sir Mark. And then, of course, si Jason, si Angelo, si Jomer, and Jomel Baris. Of course, ang ating Miss Jillian Pascual. And of course, Mark Jason Avenue. And si Miss Alicia Avila. Thank you sa ating And sa ating mga guests kay Sir Conrad. mga loyalist Thank you, na thank mga magaling na Basta Pilipino. pag-love advice kay Sir Conrad, ang galing. And ito yung ating powerful tagline, sometimes love survives distance. Sometimes distance reveals the truth. Eh, yan ang Ayan. katotohanan, acceptin and move forward. Yeah. Thank you, Philippines! Thank you, Mark Lester. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.